Nagkakaisa tayo ng isipan no? Oo. Ng pananaw, ng paninindigan. Pero sa pagkakataong ito, mukhang hindi kami sasang-ayon. Ikaw muna, ako muna ako ang referee, ha? Parang hindi kami sasang-ayon sa naging motion ninyo noong kayo po ay nag-privilege speech. May kanalaman dito sa impeachment ni BP Inday Sara. Ano ba yung tinutukoy mo dyan? Hindi mo sinasang-ayon? Doon sa pumayag po kayo, doon sa punto na i-archive na lamang yung impeachment complaint sa kabila na ang sabi po ng Supreme Court, void ab initio, unconstitutional, at pagkatapos ay immediately executory. Due process. Yan po. Immediately executory. Kaya ang punto namin ang punto ko po doon sa bagay na yun, sir, dapat hindi kayo pumayag kasi may utos ng kataas-taasang hukuman Una bes, wala kayong dapat jurisdiction. Ngayon, in-archive ninyo. Kumbaga, nasa pangangalaga ninyo. Di ang dating tuloy, nasa pangangalaga pa niyo usapin na yun. Para nagkaroon ng jurisdiction. Oo. Hindi, sinundan ko na lang kasi ang kanilang kagustuhan sapagkat wala naman ay sa ating tuntunin yung motion to dismiss. Hindi nila makita. Okay. Kesa naman sa makipag-away pa ako na wala nga naman dun sa rules ng Senate. Yun. Opo. Ngayon, kung ipapaliwanag ko yung prinsipyo ng residual power, baka hindi nila lalong maintindihan at lalong humaba. Meron pa gano'n. Ay, neophyte kayo, Sen. Dapat hindi nyo muna alam. Kaya nga, ayoko nga ipaliwanag sa kanila. Baka gusto ko pa rin panatilihing neophyte ako Ayun. Kasi sa tuntunin, yung neophyte, dapat tahimik lang. palagi kang... By rule of thumb, pagka neophyte ka, 1 taong kang tahimik. Abay, sa lower house ka, natotoo po yan, nakikinig ka lang, nag-aaral ka. Mas marami yung pakikinig at pag-oobserba kesa sa ikaw humahalo na sa salitaan. Yes po, oo. Unwritten rule yan, Sen, di ba? Unwritten rule yun. Opo. Dahil nga naman, dun sa kakailanganin mo yung... maraming mga karanasan. Opo. Tsaka seniority rule ho yan Lalong-lalo na yung mga kasama mo naman talaga matagal na ron. So, mas maganda yung ikaw ay nag-observe, nag-aaral, makakatulong sa'yo para sa ganun. Kung nasa tamang panahon na ang pagsasalita mo, makaagapay ka naman doon sa kanilang kasanayan. Tama po naman yun. Kaya kung gusto ko sanang ipaliwanag yung residual power. Residual power. Na ang ibig sabihin nun, kahit na inallocate mo lahat ang mga powers sa lahat ng mga bahagi ng ahensya ng gobyerno, palaging merong natitira. Kaya residual. Nakaugnay ng... na-inherent sa iyo yun. Okay. Kaya sinabi ko sa kanila ganito. Oo nga, wala sa ating rules. Wala sa ating rules. Kaya lang baka hindi nila masyadong masakyan ng residual power. Sa atin kasi ako nakatoka yung gawain na sinabi ng Korte Suprema. Immediately executory. Tama po. Sino ka kung mag-execute nun? Wala namang ibang inuutosan, kundi kayo lang. Alam ka naman yung bastonero sa palengke ang mag-execute nun. Hindi ba? Alam ka naman yung chief of police ng isang munisipyo. Hindi pwede yun Sa amin lang talaga nakaukol yung gawain. Sinabi niya, yung impeachment complaint na yan, unconstitutional, null and void ab initio. Violative of due process. Kahit hindi niya this is immediately executory. Ibig sabihin yan, may gagawa. May magsasakatuparan nung kanyang sinabi. Sino ba yun? Kanino ba naka-address yun? Sa amin. Sa Senado ngayon, sabi niya, wala yung motion to dismiss. Wala sa tuntunin natin. Ngayon, gusto ko sanang imungkahi, kaya lang ayoko nang humaba Meron pa akong gustong imungkahi bukod dun sa residual power. O gusto nyo bang i-convert muna natin ang Senado into an impeachment court? Para lang yung motion to dismiss pumasok. Kasi nandun doon sa rules ng impeachment nandun Hindi rin sila papayag ba't naman kami papayag? Ano kami bali? Sasabihin na naman nila. So hindi mo magagamit mo lamang yung motion to dismiss kapag yung Senado, kinonvene nila yung sarili nila at transform nila ang sarili nila into an impeachment court. Nandoon yung
Rules of court okay. that will be used suppletorily. Oho. O, kung kikilalanin ninyo, Opo. papayag ako na susumpa muna tayo, i-establish natin ang impeachment court, at saka ako magmo-motion to dismiss. Oho. Kasi nandun yung rules of court. Hindi rin sila papayag, di ba? Yung punto naman do sa ano, yung suppletorily power, kahit daw ilang beses mong basahin po yung rules ng Senado, wala rin daw po yun dun eh. Wala nga Sabi doon. nung isang veteran Wala senator. nga, nandun nga doon sa resolution number 39, ito yung rules of procedure in impeachment trial sa Senate. Okay. Doon mo kukunin yung rules of court na gagamitin suppletorily. Kaya ako sinasabi sa inyo, payag ba kayo para doon ko nakahugutin? Hindi rin sila papayag eh. Oo nga. Ngayon, pumayag na lang ako, gumamit tayo ng ibang salita na pinsang buo din naman ng motion to dismiss. Kaya na... Pareho lang. Oho. Minsan matatawa ka lang eh. Tawagin nila, pag tinawag ng Amerikano yan, hair splitting, sabi niya. Walang pinag-iba yun eh. Oho. Semantics. Yung archive at saka yung motion to dismiss. Yung archive, ibinaon mo sa baul. Okay. Yung baul na lumang-luma. Yun yun. Oho. Puro amag yun. Pero dahil sa archive, may nagsasabi, anytime, pwede na bang buhayin yan? Dependent yun kung sakasakaling magmilagro. Yung Supreme Court. Ang Supreme Court. Halimbawa, biglang nagkaroon ng isang napakalaking milagro. Yung Supreme Court, 8 sa kanila, Oo. ni-reverse ang sarili. Bumaliktad. 8. Oho. O, sinasabi niya kasi, 180 degrees. may pagkakataon kanya namang Opo. nag-reverse, unanimous. Naku, may Ayan nawaw nga. mali dyan, Sen, ha? Meron pong nawaw mali. Hindi ako kumibo doon. Aha. Kasi, kumbaga sa, alam mo yung Jen, tayo kasi magsasaka Jen, Opo, oho. ang magsasaka kung minsan nagiging ano rin manging isda. Okay. Magkahalo yun eh. Oho. Kasi pagkatapos mo maitanim yun, may mga isdang ano eh. Tama. May variety na kayo ng palay na Oo, Hindi ka mag-isda ng Hito. hito, kaya dalag. Para mahuli mo ngayon, meron kang silo. Hindi ko kasi alam sa Tagalog yung ano, sa Kapampangan ang tawag namin balisasa. Balisasa. yung balisasa, Opo. isang ginawang pangsilo ng isda yun. Opo. Iuumang mo sa tubig yan. Lalo na yung medyo umaagos opo. yan. Ano yan. Oho. Ngayon, yung isda, meron siyang option na pumasok. Opo. Matetempt siya na pumasok eh. Oho. Kasi maglalagay ka ng ano doon. Ano, yes po. Pagkain. oho. Okay. Pero may option siya, ha? Papasok kaya o hindi? Oho. Ganun ko tinitingnan yung kahapon. Kahapon ba yun? Wednesday po, Wednesday. Wednesday. Isang araw. Isang araw, opo. Isang araw. Sige, pumasok ka. Akala yung pumasok, yung balisasa dyan, pagpasok mo ron, madaling pagpasok eh. Hindi ka makalabas. Kaya lang nakaganon yun eh. Yung parang Palitan pagpasok dulo, mo, oo. pag ano mo, nakaano na yun. Hindi ka na Kahit anong One way gawin mo yun doon, hindi ka na pwedeng lumabas. One way. O, tingnan mo nangyari ngayon. Ang Supreme Court na nagsabi. Oho. Mali naman yung mga pinagsasabi mo. Kasi nung sabihin niya yung League of Cities versus Comelec, napangiti na ako doon. Opo. Kasi kaya ako na inumag yun. Oho. Kasi alam nyo, natalakay natin. Tatlong beses nagkabali-baligtad yun. At merong nag-dissent doon. Hindi unanimous yun. Ayun. O, tingnan mo ngayon. At saka ngayon, pinipilit niyang magpaliwanag. Kumbaga sa isda, sabi ko nga sa Wala inyo, na. nahuli ka na ng balisasa. Kahit ano pang gawin mo magpaikot-ikot, wala ka nang lalabas. Nasa sayo. Hindi, ang katwiran ho niya ngayon, Sen, Ano? ay mabuti na rin niya yung umaamin ng pagkakamali, at least na itatama. Hindi kasi Anong naitama? naitama yung kanyang pagkakamali. Na umamin sa pagkakamali. Pero nanatiling mali. Sa mga tweet, sa pag-amin mo ng tama ngayon, Oo. Nang mali. Pag-amin niya ng mali. papayag ka ngayon doon sa sinabi ko na wala pang nangyari na ganon. Papayag ka. Dapat aminin mo na yung sinabi ko, wala pa akong nakita sa tagal ng pagiging abogado ko. Wala pa akong nakitang ganyan. Isip-isipin mo, nandun yung tatlong karakter na talagang kinatatakutan ng isang abogado. Isip-isipin mo, sasabihin sa'yo ng korte, unconstitutional. Nako, yun lang pa. Mabigat. Dito lang talagang palagay ko Bagsak ka na dyan. pati kaluluwa mo, mawawala yun Opo. Meron Pangalawa,
void ab initio. Yan, Sabi niya. una bes, wala kang pakialam, wala kang... Dalawa na. Opo, oo. Pagkatapos sinabi niya, violative of due process. Oho. Ay, yan ang matindi. Mag-EMR ka pa riyan? Oo. Meron pa pang-apat. Immediately executory. Kaya nga, dito pa lang sa tatlong ito, patay na eh. Ngayon, sasabihin niya ngayon na, hindi ka niya, may pagkakataon. Ngayon, yung pag-amin niya na mali siya, babalik tayo doon sa sinabi ko. Wala pa ako nakitang ganyan. Dapat aminin niya rin. Tama si Kong Marcoleta, si Sen Marcoleta. Opo. Yun naman ang gusto kong sabihin niya. Mukhang hindi po, Sen. Mukhang meron pa rin siya mga hinahanap ko eh. Ito, meron siyang statement meron eh. ito. Meron statement ba dyan? Meron siyang statement po. Ang sabi niya dito, Jen, meron pa rin daw siyang makikita, Sen eh. Nasa na ba yun? ito, nasa page 3. Ayan. Page 3, ayan. Sa pagbibiripika umano niya, nalaman niyang marami. Opo, sa mga desisyon sa kaso, hindi po unanimous decision. Tinutukoy po ni Senadora na ang kaso bilang halimbawa kung saan lahat ng kalahok na maestrado ay bumoto ng pare-pareho at kalaunay binaliktad kasunod ng pagkakahain daw po ng motion for reconsideration. Ginamit niya naturang information mayroong sa binanggit yung yung pero sa isang Facebook post, yung isa nanindigan siya na may isa pang kaso. Yan, opo. Alam mo kung anong pinagtalunan dyan? Ito daw po yung International Bridge for the Acquisition of pero Agri-Alpo. ang tinatanong ko sa iyo, anong subject matter? Yung BT talong. Yung yung mga modified. bioengineered. Kaya nga ang tanong, ang pinag-uusapan ba niyan kako? Nandoon yung tatlong karakter na pinag-uusapan natin. Unconstitutional, violative of due process. Wala naman due process. Void ab initio. Ang pinag-uusapan lang ay talong. BT talong palang issue doon. Yung BT talong yan eh. Kasi nga, yung iba, alam mo yung mga modified organism. Yung iba doon, ayaw kumain na. So, sabi niya gano'n, yung constitutional right namin ayaw kumain nun. Okay, so, sige, palagay mo, nandun ang unconstitutional, di ba? O yung violative of due process, immediately executory. Kaya sinasabi ko, hindi akmang-akmala yung sinasabi niya. Pinipilit niya lang, para yung isang isda na pumasok sa balisasa ni Nelson, talagang paikot-ikot, pilit na lumalabas. Hindi ka na siyang makakalabas hihigpit po yung balisa sana yun, Sen eh. Hindi ka makakalabas doon kahit anong gawin mo. Sa amin po sa Laguna, nung ako'y nakatira sa Laguna, ang tawag sa amin doon ay bukatot. Yan, bukatot. May gumagawa yung talsiyan eh. Sen, sa inyo pala, balisa sa Pampanga. Kapampangan yun eh. Opo. Sana man lang mayroong makapag-ano sa Tagalog kung ano yun. Mukhang wala, Sen. Mukhang Kapampangan na lang tayo. Baka pero yun Pero alam nila yung ating dinidescribe eh. Opo. Isa siyang mekanismo na gawa-gawa sa minsan yung tambulang na kung ano. Papasok yung gano'n. Madaling pumasok pero yung paglabas ang problematic. Nandun yun eh. Kaya nung ilatag ko yun, hindi pumasok siya. Sige. Ngayon, wala na kayong gagawin kung hindi pangangatwiran na lang. Kung paano kayo makakalabas dyan, nasa sa inyo na yan. Dito, Sen, ay, gusto kong hiramin yung salita ninyo na doon sa tagpo na nang lalangin ng Diyos ang tao eh. Di ba? Meron kasing tagpo doon na yung babae, ano tawag doon? Yung, nakikinig sa mga bulong-bulong. Ang sinasabi mo, nung magpapaliwanag na kami kung ba't kami bumoto ng yes. Opo, yun. Actually, hindi na ako dapat magpaliwanag dahil yung buong privilege speech ko nandun na. Ngayon na nga po yun eh. Opo. Pero sinamantala ko rin ng konting panahon. Ang sabi ko, Mr. President, nung lalangin po yung dalawang unang tao, yan. meron pong kalakip na kapasyahan na sinabi sa kanila na kanilang dapat na gawin. Talagang huwag ipagwalang bahala. Alam na natin yun. Sinabi, lahat na niyang nakikita niyong puno riyan, mga hayop na nagsisipag-gala dyan, inyong lahat yan, maliban na lang doon sa pinakagitna. Huwag na huwag ninyong kakainin yan. Sabihin, huwag niyong gagalawin yan. Huwag kayong pupunta riyan. Matigas na po ako at malinaw naman yung pasya. Meron naman kaso.
Dami makain. Akalain mo namang merong nakialam naman na ahas. Oho. Ano? Inintriga yung babae. Oho. Yung babae naman, napaniwala. Yan, oh. Parang yung nangyayari, may pasya na yung Korte Suprema eh. Oho. Ang dami namang mga, hindi ko na masabing ahas, ano. Ang daming nag-iintriga. Mali yung Korte Suprema. Nako. Mali yan. Ganito yun. Ang dami nila eh. Oho. Puro matatanda pa naman yung mga iba eh. Mukhang iba ata nandun pa sa plenaryo nung... Kung sa bagay, meron ding talata sa Biblia eh. Yung matandang ahas, sabi. Ay, eh, di ba? oo, nako. ano yung gusto ko sabihin doon? Kung hindi na paniwala yung babae, Oho. wala sanang problema eh, di ba? Yes. Ngayon, ang gusto ko, magpakaingat po kayo kung sino-sino na lang ang bumubulong sa inyo. Yan. Yung pangangatwiran naman, hindi naman original sa kanila. Ako, nung tumayo ako ron, sarili ko yung katwiran ko. Hindi ako nagdidepende sa iba. Hindi sila makakapagsalita kung hindi nila hawak yung kanilang mga Gadgets. mga gadgets nila, tsaka kung sino-sino yung bumubulong. Isip-isipin po, sa kabubulong nila, Nako, nasa lakas. may pasyan eh. Pumasok tuloy sa balisasa. Oo. Di ho ba? Nakapasok ngayon sa balisasa. Oh. Wala na akong magagawa. Ngayon, dapat awayin niya kung sino yung nagturo sa kanya. Yun ang dapat.